Conference day ng kumbaga, teachers parents conference day ng mga bata rin kasama sila. Meron akong hinahanap na hindi ko makita yung aking ibang file kasi kailangan yun for conference nga. Dito mahalaga yung yung datos ng mga bata, kaya dapat maipakita ko yun sa kanila para yun ang ebidensya, kumbaga, no? Hindi dapat mawala yon. At let's say, tignan natin. Kung mahanap ko dito. Kasi nung naglipat kami, ayun. Ito yun, no? Yung sinasabi ko na hinahanap ko. Natabon pala ng grill. Ito, yung file na to. Yun. May file ako dito. Ayan, ng mga bata para sa aking klase. Tataas ko na para hindi ko malimutan bukas na umaga. Kasi may ilang mga output sila dyan na kailangang makita ng mga parents. At kakarga ko na rin ito mamaya sa aking sasakyan para ready na bukas. At hindi na maghintay pa. Speaking yung pag-aaral o yung sabihin na nating estado ng mga magulang dito sa Canada, estado ng mga guro, estado ng mga estudyante. Kasi isa sa mga hot topic ngayon dyan sa Pilipinas, lalong-lalo na ngayong medyo graduation na naman at napakaraming kabi-kabilaan na reklamo laban sa mga teachers, reklamo ng mga magulang, reklamo ng mga teacher mismo, reklamo ng mga estudyante mismo. Doon sa TOGA, hindi raw dapat nagbabayad and so on and so forth. Hindi raw dapat pinagbabayad ng mga estudyante. Yung mga ganong senaryo sa kasalukuyan ay open na naman, no? At habang binabasa ko yung mga comment do sa siyempre sa yung mga pinsan ko din diyan sa Pilipinas ay mga guro din nga. At ang nakita natin doon ay talagang maraming mga magulang ang nagrereklamo. At meron pa nga yung isang kilala, may kaya na pagsalitaan yung ibang mga guro o pagsalitaan yung mga guro din sa Pilipinas ay ganun na lamang, no? Kasi nga may kaya siya, kumbaga pinararamdam niya na sila ay may kaya, pinararamdam niya na sila ay nasa authority, parang ganon, na medyo nakaka-sad, nakakalungkot na isipin na may mga kababayan tayo talagang ganon. Well, kahit nung nasa DepEd pa naman ako, may mga ganong mga magulang na ganon na kaisipan na kesyo may-ari ng bangko, ganon lang itrato yung mga guro. Nakakalungkot, Pero ang hindi ko lubos maintindihan bakit may mga ganong tao sa lipunan. Siguro yun na talaga yung kinagis na natin dyan sa Pilipinas, As I walk dito sa aking career bilang guro dito sa Pilipinas, walang mayaman, walang mahirap na trato, guro ka man o hindi, ay nakakatuwa na isipin na they treat you equally. Hindi ko naramdaman sa mga magulang namin sa aking school na pinapasokan at pinagtuturuan at sa mga estudyante na aking pinagtuturuan, siyempre, na sila ay mahalaga kumpara sa iba, na sila ay napakahalaga kung ikukumpara doon sa iba. So, hindi ko ramdam na mayroong pagmamalabis o kaya naman ay, kumbaga, hindi ka tinatrato ng tama. Parang ganun ba yun? Kasi, pinararamdam ng mga estudyante o nararamdaman mismo, halimbawa ng principal. Thankfully, sabi ko nga, yung principal namin ay pro-teachers at kumbaga nilalagay niya yung kanyang sarili sa gitna, At hindi tinitignan kasi dito talagang hindi tinitignan kung mayaman ka man o mahirap, may business ka man o wala. Ang mahalaga dito, kung ano yung trabaho mo, gawin mo yung dapat mong gawin at yun na yun, Halimbawa, sabi ko nga dito sa pinapasokan kong trabaho bilang guro dito nga sa Canada, dito sa Regina, ay kahit na yung mga bata, kanina nasa palaruan ako sa yard, sa playground ng aming school at nagmumuni-muni rin ako at nakita ko yung mga estudyante ko na very sila, down to earth. Halimbawa, may isa kaming estudyante doon na nagmamay-ari ng tavern o yung pub o
o yung restaurant na may inuman at isa sa mga kilalang restaurant dito sa gawin namin dito sa South. Yung isa naman may-ari ng ng building, yung paupahan apartment, at yung isa naman ay kilalang anak din ng nasa posisyon din dito sa gawin namin sa South. At yung isa naman ay estudyante ko mismo na kilala naman siya bilang advertiser naman dito sa city ng Regina, yung tatay niya. At yung isa naman na estudyante ko ay ang tatay niya naman ay nagtatrabaho sa Co-op Refinery. Hindi ko pinagyayabang o kasi wala naman akong pagmamayabang doon. Ang sinasabi ko lang dito ay may pagkakataon na may kukumpara mo talaga eh. Halimbawa, sabi nga natin, narinig ko pa lang sa Facebook, narinig ko pa lang sa mga balitaktakan dyan sa atin at syempre nakakausap ko pa rin naman kahit paano yung aking mga kapwa-guro dyan sa Pilipinas dati. At ramdam nila kasi na itong taong ito mayaman, itong estudyante ito mayaman at nakikita nila yung inequality doon sa workplace. Ang sagot ko naman sa kanila, hindi ko na alam sa ngayon kasi ilang taon na rin kami na wala dyan. Pero totoo yung sinasabi mo, sabi ko doon sa kapwa ko guro na medyo nakakalungkot nga dahil ganun ang trato sa kanila. Not only yung tao na yon, kundi marami pa rin. At yun nga, sabi ko na ikwento ko yung bahaging ito ng buhay ko bilang guro. Sabi niya, ang swerte mo naman, ang palmo. Hindi rin ka ako kasi kung hindi ko pa siguro nararamdaman yung ibang mga tao kung ano ba ang kaisipan nila tungkol sa mga Filipino teachers. But, ang sa akin ngayon, nararamdaman ko ngayon, wala akong nakikitang pagtatangi sa mga estudyante ko. Lahat pantay-pantay, mayaman man o mahirap, ramdam ko yung bagay na yun kasi nga, kapag nasa institution ka, they treat you as a teacher. Parang gano'n, Kapag nasa isang, kumbaga, trabaho ka, workplace ka, itinatrato ka nila hindi sa pangalan mo, hindi sa dahil mayaman ka, dahil mahirap ka, itinatrato ka nila dahil kapwa ka nila manggagawa at pareho kayong gumagawa ng mga bagay na dapat ninyong gawin sa workplace ninyo. Ganun lang yung aming treatment doon. Okay, isang halimbawa pa. Yung principal namin, natutuwa ako doon dahil kumbaga nakikita niya kasi doon sa ito kasi yung nakasanayan nila dito sa Canada na kung manggagawa ka, wala silang pakialam kung principal ka man o hindi. Ang kainaman nga dito, sabi ko nga, nung nagkaroon kami ng halimbawa party, potluck sa school, siya pa talaga nagluto kasi siya yung naka-assign doon. Yun namang vice principal naman, siya naman yung nag-grill ng burger, wala silang magawa kasi part nila yon. Kami naman, tagapakinig at nandun kami sa isang lugar. May kanya-kanyang gawain. Ibig sabihin, hindi tinitignan kung ano yung posisyon mo. Ganon. At sabi ko nga, yung mga bata na ito, hindi, kumbaga wala kasi sa kanila yung kaisipan na, mayaman yung magulang ko. Itatrato ko yung teacher ko ng ganito. Ito ang pananaw ko sa buhay. Ito ang katayuan ko sa buhay. Ito ang dapat kong maging, kumbaga, forma. Parang ganon. Wala sa kanila yon. I'm glad na ganun yung mga kaisipan ng mga estudyante ito. Halimbawa, yung isang estudyante namin, anak ng artist dito sa Regina, ay nakakatawa itong bata na ito. Very proud siya sa magulang niya na artist yung magulang niya. Pero hindi niya sinasabi na, ito ang dapat na trato mo sa akin kasi artist yung nanay ko, artist yung tatay ko. Parang ganon. Hindi nakikita na kumbaga, hindi namin nararamdaman na mayroong inequality. Well, sa ibang bagay siguro, mayroon. Halimbawa, sa usapin ng, sa ibang aspeto siguro, sa ibang bagay, mayroong inequality, racism siguro. Pero in general, sa aking pagtatrabaho, sabi ko nga dito sa mundong ginagalawan namin o kaya naman dito sa trabaho namin, ay wala pa naman kaming naramdaman na ganun at hindi pa naman kami trinato ng mga estudyante na ganun. Well, I will impose what is the program or yung expectation ng klase ko. Ganun lang po yon. At hindi nila po pwedeng hagkain ito kasi alam nila na program ito ng school at kahit na sino pa yung kanilang magulang, halimbawa kung nagkamali yung bata, talaga nagkamali siya. Kung kailangan suspindihin, sususpindihin siya. Yung isang anak ng teacher din pero sa ibang division siya, wala kami magawa kundi suspindihin yung anak niya kasi nagkamali anak niya eh. Kahit na teacher siya,
Hindi namin tinatangin na, ito anak ng teacher ito, dapat ganito, ganito, ganyan. Wala po dito yon, no? Kapag nagkamali ka, talagang papatawan ka kung ano man yung dapat, no? Ang alam ko po dito sa family to, both yung magulang ay teacher. So, wala kang magawa, sinuspinde noong nakaraang buwan, 3 beses, wala tayong magagawa doon. Sabi nga ni Tricia, kung ano yung dapat natin gawin, ginagawa natin dahil trabaho natin. Hindi natin tinitignan yung kalagayan ng isang bata, it's because they wanted to do it. Sabi ko, nga no. Tama naman yun talaga. Hindi namin kailangan tignan kung ano yung background ng bata in terms of doon sa kayamanan or what. Ang tinitingnan natin dito yung skill, yung program ng bata na dapat na i-implement sa lahat, not only one. Kaya dito, mahalaga yung individualization na kung tawagin natin. Dapat ma-suffice yun, dapat madinig yung damdamin ng bawat isa na, hey, nag-exist ako, treat us equally. Yung file na yun, lalagay ko na sa akin sa akin pagkatapos ito at meron kaming 2 days na conference bukas at sa Miyerkules hanggang alas 8 ng gabi. No? So sana po kahit papaano ay nagkaroon kayo ng kahit na kaunting background in terms of dun sa workplace namin mga guro dito sa Canada. So maraming salamat. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.